Samahan niyo ako sa buhay ko kahit buwisit na kayo. Wala kayong magagawa. Hi mga kainday, birthday ngayon ng panganay ko. So, nag-decide ako magbili ng cake para pag uwi niya is magbo-blow siya or kakantahan siya ng mga customer natin dyan sa computer shop ng happy birthday. Tara, let's go! So, ayun nga mga kainday, eto na nga at paalis na nga ako papuntang Goldilocks para bumili ng cake sa aking panganay dahil nga birthday niya ngayon. Ang akala niya talaga ay wala talaga siyang magiging handa or wala talagang mangyayari sa birthday niya ngayon. Kasi nga, nagkaroon siya ng kasalanan and sinabi ko naman sa kanya kung ano yung ginawa niya ay magre-reflect yun sa mga gusto niya. Ang gusto niya talaga kasi sa birthday niya ay maliligo ng pool, maghahanda at i-invite yung mga kaibigan niya. Kaso nga lang, nakagawa siya ng kasalanan at nagpasaway siya nung umalis ako sa Manila at sila lang naiwan dito ng kapatid niya. At ito nga ang paraan namin sa pagdidisiplina ng mga bata. Kapag nga nagkagawa sila ng kanilang mga kasalanan or nagpasaway sila, ay meron ngang mawawala sa kanila kagaya na lang ng gusto niya sa bike at gusto niya sa birthday niya. Pero syempre, nanay ka, kaya hindi mo talaga kaya na hindi mo man lang mabigyan ng cake yung anak mo or mapakain sa labas yung anak mo. Kaya naman kainday, nag-decide akong bumili ng cake para man lang meron siyang iboblow or maramdaman niya naman na birthday niya ngayon. Kailangan sana nating maging matigas para maging disiplinado ang mga bata, kaso nga lang hindi kaya ng mga pusong nanay. Kung same ka nga rin sa akin kainday, nararamdaman mo ba or same ba tayo ng nararamdaman bilang isang nanay? Kaya naman mga kainday, wala siyang kaalam-alam na meron pala siyang birthday or celebration kahit maliit. Kasi nga nag heart to heart talk kami nung pag-uwi ko dahil nga sa sobrang pasaway nila at nagkaroon pa siya ng malaking kasalanan. And hoping naman sa gagawin naming ito ay magtitino na siya. Kainday, nandito na ako sa kwarto. Hindi na ako nakapag-video kanina pagbili ko ng cake kasi nag-struggle yung life ko. Nagbitbit ako, nakalimutan ko. Cake pala yung bibitbitin ko, nakamotor lang ako. Pero carry naman. So, hi mga kainday, nandito na ako sa Central and susunduin ko na nga yung mga bata. Kaso ayaw niya kasi sumabay sa akin. Hindi ko alam kasi gusto niya sumabay sa sa mga classmate niya, pero pipilitin ko siya para hindi masyadong halata. At ayun na nga, nandito na nga ako sa Santo Tomas Central and inuna ko ngang puntahan itong kapatid niyang bunso. And ayan na nga, nagsasayaw-sayaw siya siguro para sa Christmas party nila. Alam ko talagang dinaramdam niya yung pagkasabi ko na wala na siyang bike at handa sa birthday niya dahil nga sa mga kasalanan niya at sa pagiging pasaway nila ng kapatid niya. Kaya naman ayaw niya na nga sanang sumama sa akin or makisabay sa akin. Gusto niya nga lang sa mga classmate niya, kaso nga lang may plano nga kami ni Gracia na isurprise siya ng cake sa bahay. At ang sabi pa nga niya sa akin yan na wag na tayong magsindi ng kandila, ma. Gusto ko na lang umuwi sa bahay. Ganun siya nagtampo. Pero syempre, hindi ako papayag dahil gusto ko na every time na magbe-birthday siya ay gusto kong magpasalamat siya sa Panginoon at malapit yung loob niya sa Panginoon. Kaya naman, pumayag na nga siya at wala siyang magagawa dahil ako ang masusunod. And medyo may katigasan nga talaga yung ulo ng anak ko. Pero alam ko naman na nagpe-pray talaga yan siya sa Panginoon at nagpapasalamat din yan siya kahit hindi ko naman sabihin. Sabi pa nga niya, matapos na akong magpasalamat kay Lord kaninang umaga. And syempre bilang isang nanay, matutuwa ka talaga kahit na sobrang tigas ng mga ulo ng mga anak mo. Alam kong may takot pa rin sila sa Panginoon. At pagkatapos nga niya magpasalamat sa Panginoon, umuwi naman kami at dito na nga sinagawa ni Gracia yung pag-surprise sa kanya ng cake. And ayan nga, binilan ko siya ng cake sa Goldilocks. And kinuntsaba nga namin yung mga bata na pagdating ng anak ko ay kakantahan nila ng happy birthday habang nilalabas yung cake. Ayan naman, nakita nyo naman kung gaano siya katuwa talaga kasi expected niya talaga walang mangyayari sa birthday niya ngayon.
Oh, sabay-sabay. Happy birthday, Jilan! At dito naman ay pinakain ko sa lahat ng mga bata dito sa Cam Shop yung cake na nabili namin at yung cake na surprise sa akin ng partner ko. Mababaw nga lang yung kaligayahan ng mga bata, kaya naman masaya-masaya na sila sa cake na hinanda namin at sa juice na pampatulak sa cake. At magsasabi na naman kayo na cake lang? Ano ba? Yung mga bata, tuwang-tuwa na nga yan sila na every time kapag nag-uuwi ako or something may pinuntahan ako sa palengke, meron yan silang merienda na dala-dala ko. Kaya kung hindi kayo satisfied, bahala kayo. Basta yung mga bata, tuwang-tuwa sa mga natatanggap nila galing sa amin. Pero huwag kayong mag-alala dahil nitong parating na Pasko ay meron pa rin silang matatanggap na pamasko at palaro galing nga dito sa Cam Shop natin. Guys, meron din siyang ka-birthday, so kantahan natin siya ng happy birthday. Nalaman ko nga na may isang bata dito na ka-birthday niya din. Siguro kaedaran niya rin to. Kaya naman nag-decide kaming maghiwa ng cake and kantahan siya ng happy birthday. Akala nga niya, hindi siya yung kinakantahan kasi nga birthday ni Jilan. So, si Jilan yung tinitignan niya. Pero hindi niya alam, sa kanya pala yung cake at sa kanya pala yung birthday song na kinakanta namin. Kaya naman, baby girl, you deserve it kasi sobrang bait mo na bata and nakikita kita na lagi kang active dito sa Cam Shop and also nakikita din kitang nag-a-arrange ng mga upuan sa Cam Shop. You deserve it, baby girl. At sa gabi naman, bilang pag-celebrate ng birthday ng panganay ko, ay kumain kami sa labas.